Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ay talagang nakatikim o ipinapatikim po ng taong bayan kung gaano nila kamahal si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po, panoorin mo natin. Freedom Park sa Davao City dinagsa ng di lamang mga taga-suporta kundi mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Sa kabila ng distansya na nanatili ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, kabilang na mga Davaoenyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patunay na dito ang selebrasyon ng kanyang kaarawan na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa harap ng kanyang tahanan. At maging sa Freedom Park sa Davao City, dumagsa ang taga-suporta ng dating Pangulo upang ipakita ang kanilang patuloy na suporta at pagpapahalaga sa taong itinuturing nilang pinakamabuting Pangulo ng bansa. Daming tao. Siguro kini ang pinaka sa 18 na yan, kini dyan ang pinaka-historic siguro kay tibuok na siya nag-celebrate. Siguro mao na lang po siguro niyang ikabalo sa mga tao nga moaten og king-ani to show sa love kay former president and especially a love niya sa LGBT sector. Actually, for me it's not just a celebration. No, this is my attendance here is to show that I have loved the former president, and this is also for me to be thankful for him for what he did to our country. Sana magpakatatag siya at magpakatatag siya. This is just a trial. So, inshallah, he will be fine and he will be back home soon. Sa naturang pagtitipon, makikita mga taga-suporta na may bitbit na tarpaulin, kandila at larawan ng dating Pangulo. Simbolo ng pasasalamat, pagbati at pangungulila. Alam nyo, etong nangyaring to, malaking sampal to kay Marcos Jr. Sa totoo lang, sobrang sakit nito sa pakiramdam. Biruin mo ikaw yung presidente, ikaw yung kinakamuhian ng taong bayan. Lahat ng mga Pilipino galit sa'yo. Samantalang etong naging presidente or tapos na yung kanyang termino, siya yung pinapahalagahan ng buong bansa. Ang sakit nun, di ba? It's so hurt, motherfucker. Joke lang. Hindi, totoo alam nyo, nakakahiya ito. Sa totoo lang. Alam nyo, yan si Marcos, pinipigilan niya lang Kaya nga, kung mapapansin nyo sa mga interview niya, asar na siya Pero alam nyo, etong nangyaring to, hindi lang naman to sa Davao kundi buong Pilipinas. Buong Pilipinas po ito. Biro mo, buong Pilipinas sumusuporta sa dating Pangulo. So sa madaling salita, walang kwenta yung nakaupong Pangulo ngayon. Yun ang totoo Ito, real talk tayo dito. Yun ang totoo. Hindi to gagawin ng mga Pilipino kung walang kwenta si Pangulong Duterte. Ginagawa nila to dahil mahal nila at talagang napakaganda at maituturing na best president ever sa kasaysayan ng Pilipinas si Pangulong Duterte.
Pustahan tayo kahit mamatay si Marcos, walang ganito kadaming makikipagluksa sa kanya. Wag naman sana kahit papano, wag naman sana, hindi natin pinapanalangin. Hindi, nakakahiya talaga to. Na biruin mo, ikaw yung presidente na dapat lahat ng simpatya nasa iyo. Pero wala eh. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, bistado na rin naman din kasi. Nung una na yung ginawa nyo kay Tebes, kay Bantag, kay Pastor Apollo Kibuloy, ay yung mga pinagpraktisan eh. Ay inyong mga doon nagsimula ang kagaguhan ng administrasyon. So ginawa nila yon. Ngayon, akala nila yung simpatya mapupunta sa kanila. Akala nila magiging goods yun, magiging magandang halimbawa. But may lumalabas? May lumalabas pa palang ganyan sa ano ko. Kahit sa OBS pala may ganyan. Akala nila magiging okay yon. Akala nila ay magiging ito part ng natin to, success sa ginawa natin dito sa Pilipinas. Akala nila ganun. Pero hindi nila alam na mababaliktad lahat yon at kakamuhian sila ng taong bayan. Kahit papano, kahit ayoko pong maulit at ayoko pong gawin at ayokong mangyari ulit yung nangyari sa kay OJC. Lalong-lalo na kay Pastor. Pero yung pangyayaring yun ang nagmulat sa mata ng taong bayan kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos. Totoo yan. Yun ang nagmulat, yun ang nagsimula na para mabisto ang kahayupan ni Marcos Jr. Kaya itong pangyayaring to, malaking sampal sa ito, Marcos. Ikaw ang presidente ng Pilipinas pero lahat ng mga taong to galit sa iyo. Ganon ka at mahal na mahal nila si Pangulong Duterte. Kaya nga ito yung buhay na ebidensya na sinasabihan nyo walang kwenta si Duterte. Walang nagawang maayos si Duterte. Puro pagpatay si Duterte. Walang kwentang presidente si Duterte. Ano tong mga putang ina nyo? Ano to? Ano tong kitang-kita sa screen libu-libong tao ang nagmamahal, milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa mga Duterte. Kung walang kwenta ang mga Duterte, wala yang sila lahat yan. Tandaan nyo, saksak nyo sa kukotin yung mga hayop kayo. Okay, tuloy natin. High blood ako Ito po yung nakikita nyo sa likod. Ito po ay free water. This is from the OFWs and from our friends all over the Philippines. So, bali po, nag-ano po kami sa kanila ng donations for today. And then, we gathered, we have 10,000 bottles para sa mga Davaoeños solid DDS na nandito po ngayon to celebrate the birthday of our dear FPRRD. Actually, I do not really go out during celebrations like this, but I don't know, nasa loob kasi ang nasa loob ng galing yung parang I want to show my love for FPRRD. And actually this cause is not just for today. It will stay. The donation of the OFWs and my friends will be until makarating o makabalik si FPRRD dito sa Davao City. Grabe, palakpakan natin. Grabe talaga pagmamahal, palakpakan natin. Siyempre ang ating mga hero abroad, alam nyo talagang nakatikim ng hagupit ng mga OFW itong administrasyon. At nagsagawa sila ng aabutin nata ng 1 month. 1 month no remittance. Naku po, alam nyo, malaking taxes ang mawawala. Sa bagay, hindi alam nyo ito sa totoo lang wala hong pangamba ang administrasyong Marcos diyan sa remittance na yan. Alam nyo kung bakit? Putang ina, yaman ng mga hype na yan. Dami-dami na nilang nanakaw sa gobyerno natin. Sa BICAM pa lang, sa PhilHealth, GSIS. Diba? GSIS, PhilHealth, Marlica Fund, ano pa ba? Ang dami. Sa flood control. So ngayon, ito, maganda, hindi ko sinasabing pangit yung desisyon ng mga OFW.
ng mga hero abroad OFW natin. Maganda rin naman ho yun. Pero para sa akin, hindi iindahin ng ng administrasyon, alam niyo kung bakit. Mas iindahin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas yan. Pero hindi iindahin ng administrasyon. Puta, yayaman na ng mga yan. Bilyon-bilyon na yung nanakaw nila. Sa Bicam nga lang eh. Ito nga, kaya nga nandiyan si Pangulong Duterte sa Netherlands. Yan ay pinakamalaking diversional tactic nila para matakpan nila yung issue sa Bicam. Totoo yan, no? So, pero kahit papano maganda rin ho ito na ipinapadama ng mga ating mga mahal na hero abroad ang ang lakas nila or galit nila sa ating administrasyong Marcos. So dito naman tayo sa isa, ito ba yun? Ito. Yung pogi ni Sir Almar. Yan, ang isa sa mga SMNI angkor na si Sir Almar. Pasok. Mangha si Vice President Sara Duterte sa global celebration ng kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating Pangulo may pakiusap naman sa mga Pilipino para sa darating na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Namangha ang mundo sa makasaysayan selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuno ang malansangan, parke, gymnasiums at iba't ibang lugar ng milyong-milyong Pilipino na nakiisa sa global birthday celebration ni Tatay Digong. Si Vice President Sara Duterte nga hindi makapaniwala sa nag-uumapaw na suporta at pagmamahal na tinatanggap ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Tsaka biruin mo kauna-unahan mo ito sa kasaysayan ng buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, na may ganitong presidente na sobrang minahal ng taong bayan. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang siya nakakakita ng ganitong klase ng birthday celebration. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. Nakiisa si VP Sara sa birthday celebration ng mga Pinoy sa The Hague, Netherlands para sa kanyang ama kung saan nagkaroon ng salo-salo sa labas ng International Criminal Court o ICC Detention Center. Dito ay kanyang hinimok ang mga Pinoy na ipagdasal si dating Pangulong Duterte na makauwi na sa Pilipinas. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City sa Pilipinas. Dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. May pakiusap naman ang dating Pangulo para sa mga taga-suporta at sa mga kaibigang abogado nito. Sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Ayon kay dating Pangulong Duterte, kung gusto ng mga taga-suporta nito na ipahayag ang kanilang mga saloobin ay huwag nang isali ang paksa patungkol sa hinaharap niyang kaso sa ICC. Ipinabot din ng dating Pangulo ang panawagan nito sa mga Pilipino na suportahan ang senatorial slate ng PDP laban. At sinabi niya, hindi na niya magawang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ng mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaugnay niyan ay ipinaalala rin ng dating Pangulo na kailangang bantayan ang boto ng mga Pilipino ngayong eleksyon. Yan na. Ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang
ng mga boto ng ating mga senators. Yun, oh. Hindi kasi, alam nyo, tama naman yung sinabi ni Pangulong Duterte na yun. Dahil talaga, di ba, may mga balita na magkakaroon ng pinakamalaking dayaan sa kasaysayan ng Pilipinas na sa darating na eleksyon. May mga, ako po ay nanaginip. Ba, yan naman. Ako ay nanaginip kamakailan lang na talagang may nadiskubrihan ng mga anti-Duterte na kung paano mandaya sa eleksyon. Kaya nga yung iba, parang confidence na parang dinideklara na nila na panalo na sila. Na kahit nasa hanay sila ni Pangulong Marcos. O kahit sila ay mga anti-Duterte, parang naniniwala sila na panalo na kami. Wala na kaming dapat patunayan pa. Kasi may gagawin kaming malaking dayaan. Yan ang ewan ko lang kung alam ng Comelec yan, pero panaginip lang naman yun sa akin. So talagang ang kailangan kasi talaga natin dito is maging talagang sobrahan natin. Talagang kailangan natin yung 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte, ilagay ho natin yun sa mga tumatakbong senatorial candidate ng yung 10 senatorial candidate ni Pangulong Duterte. Kasi ang machine naman hindi naman kayang-kaya naman yan talunin kung marami talagang boto doon sa isang tao. Pero kung halimbawang dikit ang laban, mahirap po yan. Kaya kailangan talaga is talagang maiboto natin ng lahat. Wala na tayong wala na tayong ipapaliban, wala na tayong wala na tayong lalaktawan sa 10 Duterte or Duterte senatorial candidate Pangulong Duterte. Yan lang ang kahilingan ni Mayor Duterte, kaya sana pagbigyan na ho natin mga kababayan. Yan na yung pagkakataon natin para makabawi sa kanya. Sa huli, hinikayat din ni VP Sara ang taong bayan na ipagdasal ang bansa. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila ng aral, pwede silang magtrabaho doon. Nanawagan si VP Sara sa mga Pilipino na maging mas mahigpit at masigasig sa kanilang mga pangarap para sa bayan. Kasabay ng kanyang paalala na ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa sama-samang pagkilos ng mamamayan. Binigyang din niya ang pangarap ng Pilipinas na maging pinakamahusay sa anumang larangan, hindi lamang basta pumapangalawa o nasa likuran ng iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Hindi, alam nyo kasi talagang tayo, iwan na talaga tayo. Kung sino man yung nakapanood dyan ng video ko na nandoon ng Banateros Brothers sa Hong Kong, kasabay ho namin doon na pumunta si Pangulong Duterte. May kita nyo doon sa video ko na talagang wala na ho tayo ni traffic pa nga lang sa traffic lang wala na tayo. Sa daloy lang ng trapiko, sa daloy ng mga sasakyan sa ibang bansa, wala na ho tayo. Sa ganda ng mga kalsada, napaka smooth ng mga kalsada doon, wala na ho tayo. Yung squatter area doon, nasa loob ng building. Yung mga residente doon na tinatawag, kung tawagin dito sa atin na squatter area, naka-building. Naka-aircon. Pero tayo dito nga. Kaya totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, panalangin natin na sana huwag pababa kundi pataas ang ating bayan. Samantalang syempre bago tayo dito muna tayo sa isang video ito. Alam nyo talagang isa din talaga dapat sa maano natin tong kay Pastor, dahil ito yung isa sa pinaka
unang-una at pinakamalapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. So pakinggan natin. Pinabot ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang kanyang taus-pusong pagbati sa kanyang matalik na kaibigan, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nagdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan. Sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon ng dating Pangulo sa Netherlands, nananatili ang kanyang diwa ng paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Narito ang balita ni MJ Mondehar. Happy birthday, Mayor. Isang espesyal na pagbati ang pinapabot ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa kanyang matalik na kaibigan, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nagdiriwang ng kanyang ika-80 taong kaarawan. Sa kanyang recorded message, ipinahayag ni Pastor Kibuloy ang kanyang taos-pusong pagbati at matinding simpatya sa dating Pangulo, lalo na sa hindi inaasahang pangyayari na pareho silang nasa isang pagsubok sa kasalukuyan. Binalikan ni Pastor Kibuloy ang kanilang masasayang alaala tuwing kaarawan ni dating Pangulong Duterte, kung saan sila ay nagsasama-sama sa Davao, nagkukwentuhan at nagbabahagi ng kanilang paboritong pagkain. Dagdag pa niya, anuman ang kasalukuyang sitwasyon, ang lahat ay may takdang panahon, at sa kabila ng lahat ng hamon, patuloy siya nagpapasalamat sa Diyos sa buhay na ibinigay sa kanila sa panahong ito. Maraming salamat sa iyong pagiging tunay na kaibigan, Mayor. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin bilang spiritual advisor sa matagal na panahon. Ang estilo ng iyong pamumuno, hindi man nagustuhan o sinangayunan ng iba, ay naghatid ng kapayapaan, kaayusan at kasaganaan sa bawat Pilipino sa loob ng 6 na taon. Ipinaalala rin ni Pastor Kibuloy ang mga pangunahing nagawa ng dating Pangulo, tulad ng Golden Age of Infrastructure sa ilalim ng Build program, ang pagpapataas ng sahod ng mga kawani ng gobyerno, at ang matapang na laban kontra iligal na droga at terorismo. Binigyang diin niya ang hindi matatawarang dedikasyon ni Pangulong Duterte sa paglaban sa korupsyon at sa mga oligarko, pati na rin ang kanyang pagsusumikap na maibalik ang dangal at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang sarili bilang isang malayang bansa. Kaya ikaw ay isang buhay na bayani para sa akin, o living hero, at mahal ka ng bawat Pilipino, Mayor. Hindi na maiaalis sa puso at isipan ng bawat Pilipino ang iyong tapang at malasakit. Ikaw ang tatay digong na minamahal ng lahat. Ayon pa sa butihing pastor, magkaiba man ang kanilang larangan, iisa lang ang kanilang misyon para sa bayan. At kung ganito man ang naging kahinatnan natin dahil sa ating mga prinsipyo, isang malaking karangalan ito para sa ating bayan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagpaabot si Pastor Apollo ng panalangin para sa kalusugan, kaligtasan at pagpapala para kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang buong pamilya. Kaya sa iyong kaarawan, Mayor, ang ating dating Pangulong Duterte, ang dalangin ko ay palawigin pa ng Diyos ang iyong buhay, bigyan ka ng malakas at malusog na pangangatawan, proteksyon at seguridad na asan ka man ngayon, at naway maging inspirasyon ng iyong karanasan na marami pa ang tumindig para sa katotohanan at katwiran. Pinasalamatan natin dahil sa ating mga kalusugan, kaligtasan at pagpapala para kay dating iyong buhay. Alam nyo sobra akong nangilabot doon sa sinabi ni Pastor. Sobra akong nangilabot doon na kung ganito man ang kanilang kagustuhan, kung ganito man ang tadhana dahil tayo ay tumayo sa ating prinsipyo, pinanindigan natin yung prinsipyo natin kaya tayo nakakulong ngayon. Grabe yun ha. Pero Pastor, ang ganda ng motor mo dito. Hindi, nakita ko yung isang motor. Hindi kasi nakita ko doon guys sa Kingdom, ang gaganda ng mga motor ni Pastor na nagra-ride sila ni Pangulong Duterte talaga noon. Di alam nyo, yan nga yan din ng katwiran namin ng mga banateros na kaya hindi kami natatakot Hindi kami natatakot na kung ano man mangyari sa amin kasi na sa amin to kapag nakulong kami, pag pinapatay kami ng mga kalaban. So parang karangalan pa sa amin yun kasi nga biruin mo, isang tao na tumindig sa kanyang prinsipyo ang ginipit at pinahirapan dahil sa pagtindig niya sa kanyang prinsipyo. Isang karangalan ho talaga yun.
na ganyan ho ngayon ang naranasan ng dalawang bayani ng bansa na si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Pangulong Duterte. No? Alam nyo, kaya nga sabi nila kung talagang alam nyo yung lahat ng nangyari kay Pastor ay nangyari kay Pangulong Duterte. Kung nung panahon pa lang, nung una pa lang, kumilos na tayo noong panahon na ginigipit ang KOJC at si Pastor, kung noon pa lang kumilos na tayo, hindi sana nangyari ito. Hindi sana nangyari na nakuha si Pangulong Duterte, dinala sa Netherlands. Noong panahon kasi talaga noon, medyo nagdadalawang isip yung tao na, ay, kaya lang ginawa kay Pastor yan dahil magkalaban sila ni Marcos. Hindi. Kaya matagal na ho namin sinasabi sa inyo na kung kayang gawin kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa KOJC, kayang-kayang gawin sa inyo. Hindi kami nagkamali. Ginagawa kay BP Sara, ginawa na kay Pangulong Duterte. Alam nyo ito kung ano lang kasi talaga nagkamali etong mga anti-Duterte kay Pastor. Kasi kung hindi sila nakapagsampa ng kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy, na kahit na matagal na yung kasong, matagal ng dismiss yun, kung hindi sila nakapagsampa nun, nadala din nila itong si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Netherlands. Yun ang totoo dyan. Tingnan nyo, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na sampahan nyo ako ng kaso, haharapin ko sa korte. Bakit hindi sinasampahan ng kaso si Pangulong Duterte? Kasi nga may plano sila na dalhin sa Netherlands. Ilang beses na ho namin inulit yan. At hindi nyo pa rin po kami pinakinggan at sinasabihan nyo pa nga kami na kayo mga bayaran kami, ganito ganyan. Ano nangyari ngayon? Asan na si Pangulong Duterte? Diba? Hindi ko naman sa sobra kayo sinisisi, pero kung nung una pa lang naginigipit ang KOJC at si Pastor, nung una pa lang naniwala na tayo na ganun talaga ang gagawin kapag ikaw ay kumalaban o ikaw ay isa sa mga hadlang sa playbook ni Marcos na magpanghabang buhay na mamuno or maging pangulo sa bansa, na maipasa niya pa sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kamag-anak, talagang gigipitin na tatanggalin niya. Kung naniwala lang sana kayo, si Pastor nakalabas na sana, si Pangulong Duterte kasama sana natin ngayong kaarawan niya. Kaso wala Kaya sana wag na ho tayong maging matigas ang muka. Kung ano po yung sinasabi ni Tatay Digong, kung ano po yung sundin na lang ho natin at yun naman talaga ang makakatulong sa bansa natin. Kaya sana yung kahilingan ni Pangulong Duterte na iboto yung 10 Duterte senatorial candidate, sana sundin na ho natin yun. Yun na lang, yan na lang ang last natin na talagang tinatawag na malaking kalakasan natin. Yan na lang yung lakas na natitira natin. Pag yan hindi naipasok, pag hindi natin naipanalo ang 10 Duterte, wala na. Tapos na ho laban. Pasensya na ho, pero yun po ang totoo. Pag hindi naipasok yan, yung 10 Duterte senatorial candidate, si Vice President Sara Duterte may impeach at magpapanghabang buhay na manunungkulan ng mga Marcos dito sa Pilipinas. So kayo na bahala. Kung hindi pa rin kayo makinig, hindi pa rin kayo maniwala, nasa sa inyo yan. So yun, eto naman, dito na tayo sa sinasabi ko na katibayan ng mga Duterte o isa sa mga alas ng mga Duterte. Eto po, panoorin ho natin. Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo, pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain.
Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Alam nyo Hari ng Bahrain yun. Matindi ho ang batas sa Bahrain. Talagang buhay mo ang kapalit. Pero nagawang solusyonan ni Pangulong Duterte. Ganon ang isang leader. Kayang ipaglaban hanggang dulo yung kanyang mga sinasakupan. At nirerespeto siya ng ibang bansa. Panahon ngayon nga. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka wala mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot save, better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan, at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Nagpis ang magkakapatid na Dimapil. Kaya grabe ka mahal ng OFW si Pangulong Duterte. No? Nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Parang pinirito ang gilitsyon. Grabe, alam nyo, yan yung isa sa pinakagumimbal din sa Pilipinas, yung kababayan natin na 1 taon na palang patay na nilagay sa freezer. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Potang inaprinansya yung katawan. Wawa naman. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Yan pa, ito pa yung pinakamalupit dyan. Yung mga tiga-ibang bansa ang nababaliktad nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang hindi niya hinahayaan na mapahamak yung mga kababayan natin OFW. Tignan nyo dito sa parting to, yung mag-asawa pa yung nahatulan ng bitay. Tutuloy natin. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bin Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan, basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. Hindi po ako papayag na samantalayin kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ito ito naman.
Ito yung pangulo nyo ngayon. Pakinggan ng maigi. Saksak sa inyong kukuti. Pakinggan. Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Roma